So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, actually tayo po medyo nagdududa po tayo at medyo meron tayong worried. Hindi lang naman po kayo, pati rin po kami mga vlogger din po, no? Kasi nga po, alam naman po natin, ngayong 19th Congress po, talagang outnumbered po talaga tayo. Pagdating nga po sa Senado. Di ba? Marami po talagang maka-Duterte nang nasa Senado ngayon. At posible, at ang iniisip natin, baka po hindi po i-convict si Sara. Pero mga ka-Streetwise, confident po itong sila Akop at saka si Luistro na malakas po yung ebidensya nila. So medyo makapal na lang po talaga ang muka ng mga hayop ng mga senador natin kung hindi pa nila i-convict si Sara. And by the way, mga kababayan, mas maganda po yung lineup ng 28th Congress. Kung meron man tayong nirereklamo sa pag-delay nga po ng impeachment trial ni Sara, pero isipin din po natin na medyo pababor din po sa atin yung pagtawid po nito sa 28th Congress. Kasi una sa lahat, mga kababayan, mas marami po yung neutral. Di ba, for example, si Ping Lacson, nandyan. Papasok na. Si Tito Soto, nandyan. O, di ba? Tapos, yung dalawang dilawan, si Bam tsaka si Kiko. O, si Erwin Tulfo nandyan, papasok na rin. Di ba? Sino pa ba mapamasok? Kay Marcoleta, wala tayong magagawa dyan. Kung baka si Marcoleta, isipin nila natin po, si Tolentino yon. Tama, di ba? Tapos, si Amy Marcos is Amy Marcos. Tapos si Camille Villar, pinalitan niya lang si Cynthia Villar. O, di ba? Ang point natin dito, mas maganda po yung lineup ng 28th Congress kaysa 19th Congress. Pagdating po sa impeachment trial ni Sara. Di ba? So ngayon, sabi naman po ni Luis Toro nga po tsaka ni Akop, hindi daw sila nawaworried kung marami pa rin daw pong mga DDS na senador sa impeachment trial. Kasi daw po, malakas daw po talaga yung ebidensya nila. Okay? So pag-usapan natin yan, So ngayon, sabi dito, okay. So sa isang panayam sa Kuala Lumpur, Malaysia, noong Hunyo 12, sinabi ni Vice President Sara Duterte ng kanyang defense team ay naghahanda kung paano tutugon sa summons. So ibig sabihin nito, mga kababayan, may summons na. Natanggap na nila. O pag-usapan namin yan sa ating mga defense council at pag-usapan na nila ngayon kung paano nila gagawin yung mga pag-comply ng summons ng Senate. Sabi ngayon ni Sara. Siyempre, we will comply. Di ba? Sabi ni Sara yan, ito yung maganda. Si Sara hindi magre-resign. Sasagot. Ano maganda? Di ba? Si Marcoleta iiyakan diyan sa Senado. Papatay daw siya pag natuloy ang impeachment. So mga ka-Streetwise, ito po nga po yung summon si Sara. Alam niyo kung ba't yung pinapakita ito, mga kababayan? Kasi nga po, gusto ko lang pong patunayan dito na bobo po yung mga DDS ulit. Hindi po ako magsasawa na sabihin nyo yung mga DDS po bobo. Ulitin ko lang, mga kababayan, ulitin ko lang kung gaano sila kabobo. Para po sa mga DDS, yung nangyari pong botohan na 18-5 na pumabor sa kanila, para sa kanila daw po, pagbasura na raw po yun ng kaso ni Sara sa impeachment. Di ba? Doon palang bobo na eh. Pero mga kababayan, kung talagang nabasura na po yung kaso, bakit may summons? Di ba? Si Marcoleta parang saling pusa. Alam nyo yung pinakainaabangan ko dito, Marcoleta versus Tito Soto. Ay na inaabangan ko eh. Kasi di ba sabi ni Marcoleta, pipigilan niya raw po yung impeachment trial. Sabi ni Marcoleta yan. Pagdidebatehan muna natin yan. Sabi naman ni Tito Soto, dapat wala ng debate. Bawal yung mga motion-motion. Sundin yung konstitusyon. So hindi po obra kapag si Tito Soto po yung naging presiding officer, hindi po obra si Marcoleta. So yan po yung naabangan ko po yun talaga. Kung paano masasoplak ni Tito Soto si Marcoleta. So ngayon, tinan nyo to Okay.
So, ito yung mga ano, ito yung impeachment ni Sara, no? Ito yung summons. Oo. So, andito po yung mga kailangan sagutin ni Sara. Yung Article 1, yung grave threat. So, ito yan eh. Hanggang Article 7 yan eh. Okay. So, si Kiss yung pumirma. Oo. So, ngayon mga streetways, no, ito yung sinasabi ko sa inyo. So, ngayon ito yung iniisip ngayon natin eh. No, pati rin ako, sa totoo lang. Pero medyo lumakas po yung spirit natin sa impeachment nung narinig ko nga po itong statement ni Akop at saka ni Luistro. Okay, ito panoorin nyo to. Tignan nyo to ha. Saan na ba yun? Ito, sige. Yun yung boto po kagabi. Sa tingin nyo, yun din ba yung, may mga nagsasabi na baka yun na rin yung posisyon ng mga senador at maging boto pag umusad yung trial. Naniniwala po ba kayo ron? It is very hard to preempt kung anong magiging decision ng mga senator judges until and unless we have concluded the presentation of our evidence. That is why we really have to follow the Constitution and the mandate by the Constitution to the impeachment court to try and to decide. No? Mahirap pong isipin o sabihin na yung boto kahapon, ayun na rin ang magiging boto sa impeachment case sapagkat wala pa po ni isang ebidensyang naiilatag ang prosecution. No? Until and unless... Okay, tandaan natin mga kababayan, no, na yung bilangan po ng boto, no, hindi po sa simula, sa dulo. Diba? Tandaan po natin yun. we are done with the presentation of all the evidence, I think that's the time we begin to think ano kaya ang magiging boto ng ating mga senator judges. Umayon para i-remand yung articles of impeachment. 17 verses 5. Sabi ko na po kanina, it will be improper to preempt the judgment of the senators and senator judges until and unless we have concluded the presentation of our evidence. We are confident. We have strong 7 articles of impeachment supported by ample and convincing evidence. Di ba? Di ba? Kaya mga kababayan, ang point natin dito, huwag po tayo mag-worried. Magtiwala po tayo sa prosecution. Magtiwala po tayo sa prosecution team natin. Di ba? So kahit po na alam po natin na talagang maraming senador ang pabor nga po kay Sara, sabi nga po ni Luistro, meron tayong matibay na article of impeachment. At meron po tayong matibay na ebidensya. Si Marcoleta, ang Bozo the Clown. Makakapanaw na ni Jax Demolo yan, Bozo the Clown eh, no? O, di ba? O. So, magtiwala po tayo. Magtiwala po tayo sa ebidensya. Di ba? And by the way, meron pa sinabi si Akop dito na talagang na talagang magpapalakas ang loob natin. Sige. Confident. We have strong 7 articles of impeachment supported by ample and convincing evidence. Thank you po. I'm sorry? Kung may Address mo nag-share, sa akin? sa House Prosec panel po, kung may nag-share lang din po ng same thought or view po with Kong Keith na there is a clear intent na i-delay or patayin yung impeachment. Ako? Ako? Are you asking? The Prosec panel po, if meron po My pong... personal opinion? Yes. I said personal opinion, yes. Yes. From my experience. O meron naman talaga pong pagkilos para patayin po yung impeachment. Yung ginagawa pa lang ni Bato tsaka ni Amy Pagpatay na po sa impeachment yun Yes. Kasi I've been with government since 1970. Di ba? Now, kanina tinanong ninyo kung
magkakaroon ba ng pag-asa kami dahil 17-5. Kami may pag-asa. You know why? During the ERAP impeachment trial, they had the numbers. Pero bakit nagbaliktad? Kasi nakita na yung ebidensya eh. As the gentle lady from Batangas said, wala pang naiprepresenta na ebidensya. Siguro pag nakita na ng mga tao at saka yung mga senator judges yung mga pieces of evidence, baka magbago po ang isip nila. So, yun po yung ibig sabihin ng sinabi ni Congressman Jinky. I think that's my take. Marami pong salamat. Di ba? So, evidence-based po tayo. So, ganun lang kasimple yun. So, ngayon mga babae, no, actually, kung dati medyo nag-worried nga po ako dito sa mga senaryo po na to, na baka matalo rin po tayo sa impeachment. Pero, base po sa mga pangyayari, mukhang may laban talaga tayo. Malakas po talaga laban natin. Kasi, una sa lahat, no, yung pagpasok po natin sa 28th Congress, tulad nga na sinabi ko kanina, mas marami pong neutral doon kumpara po ngayong 19th Congress. Di ba si Bong Revilla nawala? O, di ba si Bong Revilla nawala si Bong Revilla? Maka Duterte yan eh. O. Tapos mga kababayan, di ba? Confident po yung prosecution team na malakas po yung ebidensya nila. So, doon pa lang. Hello po kay Eileen Drinon. Maraming salamat. Di ba? Kapag si Bozo the Clown ang gagawin nilang SP, ako, patay tayo dyan. O nga pala, no? May ano pa nga pala, no? Meron din palang pagkilos na gawing Senate President itong si Marcoleta. Sabi ni Malutikia. So by the way, mga kababayan, no, okay. Alam nyo, naalala ko bigla itong sinabi ni Jinggoy. Diba, may hugot, ERAP ouster still hands Jinggoy in Sara impeachment vote. No. Alam naman po natin, no, na si Jinggoy nga po, yung isa nga po sa mga bumoto, para ibalik nga po yung article of impeachment sa House. So kaya may sinasabi dito si Jinggoy eh. Sabi dito, no, Ginoong Tagapangulo, makailang beses ko nang sinabi ito, na ang impeachment trial ay nagdudulot lamang ng pagkawatak-watak sa ating bansa. He added, expressing concern that impeachment trials often lead to disunity. Ewan ko lang dito mga babae na kasi actually mga ka-streetwise, watak-watak na po mga Pilipino. Matagal na. Di ba ang dami pong rason kung bakit po tayo watak-watak? O syempre unang-una, meron tayong meron tayong cultural differences, di ba? For example, iba yung ugali ng taga-Norte, iba yung ugali ng taga-South, iba rin po yung ugali ng mga Bisaya, iba yung ugali ng mga taga-Maynila. Hindi, actually, totoo naman talaga yun. Di ba? Watak-watak na po Pilipino, matagal na. Oo. Kailan ba tayo nagkaroon ng unity? Kapag may laban si Pacquiao, malamang baka doon lang. O bukod doon mga babayan, kada lugar, iba-iba rin po yung salita natin. Isipin nyo, di ba? Bulacan, Tagalog pa yan. Hindi, for example, Bulacan, Tagalog pa yan. Pagtawid mo, iba ng lingwahe. Pagtawid mo na Pampanga, iba ng lingwahe. Pag tumuwid ka ba, iba na rin yung lingwahe. O, meron din po tayong language barrier. Well, hindi, actually, ganun ang nakikita ko eh. Tapos meron pa tayong pagkakawatak-watak sa religion. Meron pa tayong pagkakawatak-watak sa politika. Ngayon mga kababayan, hindi na po bago sa Pilipinas po yan. Yung pagkakawatak-watak na sinasabi nga po ni Jinggoy. So ngayon, ano kinalaman ng impeachment ni Sara dito? Kung matagal na tayong watak-watak, para sa akin, mas importante po talaga na mapakita po yung ebidensya. At doon po mag-decide ng mga Pilipino. Di ba? Ito naman si Jinggoy eh. Kasi alam nyo anong pangit dito? Ginagamit nyo na lang na dahilan yan eh. Ginagamit na lang po na dahilan ng ibang mga senador natin na ang impeachment trial ay magiging
dahilan para magkawatak-watak ang mga Pilipino. Watak-watak na nga tayo. Matagal na tayong watak-watak eh. Di ba? By the way, mga kababayan, yung mga DDS po, wala na pa tayong magagawa dyan. Pero pag lumabas po yung ebidensya, mga ka-streetwise, mas lalo po magkakaroon po ng unity sa mga taong nag-iisip. Ayaw nyo ba nun? Yung mga bobong mga DDS nandyan, tayo mga nag-iisip, nandito tayo. Kasi tayo po, evidence-based po tayo. Kaya alam nyo, no, ito nung nag-i-speech ka si Jinggoy nito, kumakain ako nito kumakain kami nito Sabi ko, taka naman ni Jinggoy. Ang nangyayari kasi dito, ginagawa na lang nilang dahilan, yung pagkakawatak-watak. O by the way, nga pala, no, yung mga dutae na nagwatak-watak na rin, sa dahig, nag-away-away din sila O, di ba? Ito lumang joke na to no? Tawa ko dito Sa Bulacan, itlog, pagtawid mo, ebon na. By the way, mga babayan, okay. Yan So kayo po mga streetwise so kayo po, nung masabi nyo nga po dito, sa statement nga po ni Ako at saka ni Luistro, kayo ba naniniwala po ba kayo na malakas po talaga yung laban natin? Kasi nga po, tayo po evidence-based po tayo. Di ba? So yun so comment na po sa baba, binabasa ko pong lahat yan, at syempre dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. At kung di naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to, no?